persona ni Santa Claus ay hango sa katauhan ni Saint Nicholas. Siya ay kilala bilang isang mabuting tao na laging nagbibigay sa mahihirap at mga bata. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ng paglipad ni Santa Claus tuwing gabi ay hango sa Diyos na si Odin. Siya ang pagan god ng mga Norse na pinaniniwala ang lumilipad sa himpapawid tuwing gabi ng winter solstice upang magbigay ng swerte at pag-asa sa mga tao. Ang tradisyon naman ng pamimigay ng regalo at pera tuwing Saturnalia ay hiniram din ng simbahan at ginawang tradisyon ng pagbibigayan. Ito ang dahilan mga ka-LE kung bakit tayo nagbibigay ng aginaldo at regalo sa mga mahal nating tuwing Pasko. Ang evergreen tree naman ng mga Norse ay hiniram din ng simbahan. Upang ma-convert ang tradisyong ito sa Christianity, ang tuktok ng punong ito ay nilagyan nila ng krus, ang pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo. Ito naman ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas tree na dinidisenyuhan tuwing Pasko. Pero mga ka-LE, sa panahon natin ngayon, hindi na krus ang nilalagay natin sa tuktok ng ating mga Christmas tree, hindi ba? Alam niyo kung bakit? Ang krus kasi ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus, pero ang Pasko ay pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Dahil dito, star na lang ang ating inilalagay sa tuktok ng ating mga Christmas tree bilang simbolo ng Star of Bethlehem. Ngayon mga ka-LE, kung ang mga tradisyon natin tuwing Pasko ay nanggaling pala sa mga paganong tradisyong ito, saan naman kaya nagmula ang karakter ni Santa Claus?